Senator Juan Miguel Zubiri and his staff have voluntarily undergone drug testing. That's following allegations of marijuana use involving a staff member from another senator's office. And for details, we have mobile journalist Merimon Reyes. Merimon, okay, nagsabit na raw ng resignation, no? Pangalanan na natin. Ano naman ang political officer o public affairs officer ni Senator Padilla na si Nadia Montenegro. Tama yan. Naka-date yung letter nga ito ng August 15 na nakalagay nga doon. Bagaman mabigat sa pakiramdam o sa loob ni Nadia Montenegro, kinailangan niya lang daw na mag-resign. Ang kadahilanan kasi dito ay nagkakaroon na ng epekto itong sinasabing issue na natatali siya na bagaman dinedeny niya at hindi raw ito totoo, nadadawit na yung kanyang mental health, pati yung kapakanan ng kanyang mga anak. Nagkaroon pa nga raw ng parang sabi-sabi na nadadawit pa na sinasabi yung kanyang mga anak din daw, baka mga drug user. So minabuti na ni Nadia Montenegro na ihain bukod doon sa letter of yung narrative explanation niya, yung resignation niya, at ayon doon naman sa opisina ni Senator Robin Padilla, tinanggap nila ang kanyang resignation. Merimon, wala bang reaksyon na nakuha from Senator Padilla? And paano ba mangyayari dito? Because, again, parang he says to, no? Na, paano yung investigation dahil wala na nga itong si Ms. Montenegro? Matatapos ba yon sa kanyang resignation? Oo, Denise, yun yung ngayon nahanap natin. Ngayon sinusubok pa natin makapanayam uli si Atty. Jurado kasi yung huling binigay niya pa lang sa atin na update na related naman dito is naghain si Senator Robin Padilla ng kanya namang panukala na Drug-Free Government Act. Ito yung Senate Bill 1200 at nakapaloob dito sa panukala yung mandatory drug testing para sa mga opisyal ng pamahalaan. Included din dito yung mga nangangandidato na dapat sumailalim sila sa random drug testing sa loob ng 90 days before the election. Ang sinusubok pa natin makakuha ng sagot tungkol nga doon, ano nga ba yung sunod pa nilang gagawin, magkakaroon pa ba ng follow-up dito. Pero so far dito sa Senado, isa-isa nang nagbibigay ng inisyatibo ang mga senador para sa random drug testing. Halimbawa, kanina umaga, Senator Mig Zubiri plus yung 35 niyang staff, nag-sumite sila ng kanilang urine samples para nga masurit, matignan kung merong presensya ng illegal na droga, cocaine, ecstasy, shabu, marijuana, pati opium. Walang hair follicle test itong ginawa dito kay Senator Mig Zubiri, pero bukas naman daw silang tanggapin kung merong magre-rekomenda ng laboratory for the testing. At kanina lang, bago tayo tumayo dito, nakapanayam din natin si Senator Raffy Tulfo at siya na rin nagsabi na bukas naman ang kanyang opisina ay magsasagawa din ng drug testing. Balik sa inyo. Ano ba ginagawa exact? Mahaba pala yung kanyang resignation letter, no? Pero ano nga ba exactly para malaman ang ginagawa ng isang political affairs officer? At may 6 pa. Yeah. Go. Lord, para itong mga media relations officer din, lahat pagdating sa communications, pagdating sa iba't ibang mga toka kasi ito ng asignatura pagdating sa kanila. Meron, for example, dito sa atin, merong media relations officer na directed para sa atin sa mga press releases, yung communication between the staff, between the media, and dito kaya senator. And depende rin yan sa kung ano talaga yung ma-assign sa kanila. Yun nga lang ang pinakasinasabi dito ni Nadia Montenegro, hindi rin daw siya yung supposedly dinadawit nung lumutang ang napabalita last week. Ang sinabi pa nga niya, na gumamit daw siya ng comfort room pero hindi daw ng ladies comfort room. Sa PWD CR daw siya pumunta nung araw na iyon. Gumamit daw siya ng restroom pero sa PWD, ang pinakita niya rin na pruweba daw is yung kanyang PWD ID. So, masakit daw para sa kanya kaya minabuti niya na lang muna na mag-resign. Merimon, wala ka bang, may balita ka ba actually kung nagkaroon ng pagkakataon na makapag-usap si Miss Nadia at saka yung nagsabi na siya yung nakita nung may naamoy na unusual sa loob ng banyo? Oo, Denise, yung nakalagay doon sa pinaka-narrative explanation kasi ni Nadia, hindi raw yung totoo na meron daw nagkaroon ng pagre-report na di pangkaraniwang amoy, na sa kanya raw yun nanggagaling. So far kasi yung nakadetalye doon sa kanyang written explanation is yung naging mental toll nito, yung impact nito sa kanya, sa kanyang mga anak. And yung patuloy niya nga madiin na pagde-deny na hindi nga siya yung pinararatangan na gumagamit daw ng illegal na droga. And to support nga yung sinasabi niya nga pag-rectify para sa kanyang sarili, gumamit nga siya ng CR, di raw siya gumagamit ng illegal na droga, hindi rin daw siya naninigarilyo. Posible nga yung nabalita natin last week, meron daw siyang beef na posible pinagmulan nitong di pangkaraniwang amoy, pero hindi raw talaga siya ito. Pero so far, pagdating kung meron pa ba silang pag-uusap even mula sa opisina ni Senator Robin, ang sinabi naman sa atin last week, magsasagawa sila ng kanilang investigasyon
So far, ito ang ikinalabas. Oo, pero Mary Mon, hindi lang sa mental health, yung ano na rin, reputasyon ng kanyang principal. Yes. 'Di ba? Mabigat 'yan. So, ang tanong ng lahat so pag wala na raw bang mga joint session? Nako, baka yung next na joint session na aabangan natin ay sa BICAM kung saan both lower chamber and the upper chamber ay magsasama-sama na dito. Pero for a different cause, for a different reason, para naman ito sa budget deliberations, lalo na sa 2026 budget. At kaya mas mature si Mary Mon kesa sa akin sa mga ganyang pagsalo. Maraming salamat. May tanong ka ba kay Mary Mon Reyes? Oo. Hindi, sige, meron mo last na. Ano yung magiging consequence? Kasi 'di ba alam natin controlled substance 'yan. Actually no, illegal substance dito sa Pilipinas ang Habang nandun pa sa listahan? Oo. ang marijuana. May sinasabi ba na pwedeng maging consequence kung mapatunayan na whether it be Miss Nadia or somebody else na gumamit o kung may gumamit nga no sa loob ng banyo? Denise, so far sa mga nakapanayam nating senador, 2 ang lumalabas. Ang nasabi ni Senator Midzubiri sa kanya, kung sakali raw na merong lalabas na positive sa kanyang staff o kaya naman daw ay sa opisyal, ang kanya nakikita, maaari daw masuspend, tapos bibigyan daw ng oras at panahon para makapag-rehabilitate. Pagka bumalik daw in office at lumabas pa rin na positive sa drug test, maaari na raw sibakin. Pero dito naman kay Senator Raffy Tulfo, nung natanong natin sa kanya kanina, para sa kanya, diretso, sibak na raw agad. Kumbaga, bakit pa padadaanin nga doon sa rehabilitation, yung oras na paghihintay sa kanila, kung in the first place, gumamit daw sila ng ipinagbabawal na droga. And nasabi pa dito na Senator Raffy, titingnan niya rin daw kung yung kanyang ipopropose din na panukala tungkol dito, yung mandatory drug testing sa mga opisyal, sa mga staff, even sa mga nangangandidato ay pumaari itong maisulong. Balik sa inyo. Kita mo? Just like that. Hindi na pag-usapan natin yung impeachment. Wala kahit isang banggit sa impeachment. Isang ganun Ang lang galing pala, talaga, no? Ang galing. Ang bilis natin okay. Anyway, maraming salamat sa iyo. Mary Mon Reyes, nag-uulat mula dyan sa Senado. Thanks, Mary Mon.